Sa layuning mapalakas pa ang pagkamakabayan ng mga Pilipino ngayon, bubuksan ng lokal na pamahalaan ng Kalayaan, Palawan ang Pag-asa Island para sa mga turista. Sa gitna yan ng nagbabanggaan at tumataas na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Abot naman sa mahigit 400 milyong piso ang tansyang magagamit para sa pagpapaunlad ng lugar. Ang balitang A to Z ni Stanley Gahete. Wala nang masihigit pa sa pagiging makabayan at makabansa ngayon ang pagtapak sa sariling lupa na teritoryo at ipinaglalaban ng bansa sa sinumang mananakop na makabagong henerasyon. Kaya naman isinusulong ngayon ng lokal na pamahalaan ng Kalayaan sa Palawan ang tinaguriang Patriotic Tours o ang mga sibilyang paglalayag sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Bahagi ito ng paglaban sa soberanya ng bansa sa naturang teritoryo sa gitna ng tensyon sa karagatan dahil sa pagigiit ng China sa 10-dash line na umaangkin sa buong South China Sea. Meron po tayong mga mamayan doon na nangangalaga sa ating teritoryo. Huwag po natin silang sukuan at kahit kailan po hindi tayo pasisiil sa kahit na anong hamon po sa atin ng makabagong mundo. Pero giit na mga halal na leader ng Kalayaan, para muna ito sa mga residente ng Palawan ngayong taon. Kaiba sa turismo sa ibang bahagi ng bansa na kompleto sa pasilidad, sesentro ang patriotic tourism sa buhay ng mga Pilipino roon. Patriotic tourism, nakafocus po siya primarily muna sa kwento ng isla. So again, sasabihin ko na po sa inyo sa mga gustong pumunta, ay wala pa po kaming 5-star hotel doon sa kasalukuyan. Wala pa po kaming swimming pool, pero we have vast West Philippine Sea, as clear as crystal. Kasing linaw na kung anong meron tayo at kung paninindigan natin. Isa sa gusto namin i-features doon, yung bahay kubo. Surprise yung magiging design nun, pero bahay kubo po. Yung mga magiging tuluyan ninyo, pwede nyo buhatin, ilibot nyo sa buong isla. Mangyayari yan. Bahagi rin sa pagpapaunlad ng turismo na malaman ng mga kwento ng mga sundalo at sibilyan na nagbabantay sa isla. Ngayong Martes, sabay sa selebrasyon ng Chinese New Year, ginawaran ng Akbayan Party List ng West Philippine Sea Heroes Award ang mga leader ng Kalayaan. Ito'y matapos sampahan sila ng China ng travel ban nang ideklara nilang persona non grata sa isla ng Kalayaan ang ambassador ng China dahil sa paglabag-an nila nito sa diplomasya. Kailan pa po sa inyo ipinagsisigawan ninyo sa kapitbahay ninyo na sa inyo yung bahay ninyo? Kahit magmukha po kaming tanga, paulit-ulit po namin isisigaw na atin ang Kalayaan Island Group, atin ang West Philippine Sea. Nanawagan naman ang grupong Akbayan ng dagdag na pondo sa 2027 budget para sa naturang bayan. Maraming pangangailangan ang ating mga kababayan, ang mga residente, ang mga bayani ng Kalayaan Island Group. Kailangan nating palakasin at suportahan ang ating mga bayani. Kasi ang kalayaan dapat inaalagaan. Tinatayang aabot ng 462 milyong piso ang ipapanukala para sa pagpapaunlad ng komunidad. Kabilang na ang pagsasaayos sa mga kalsada, waste management, dormitoryo ng mga guro at health workers, operation center, pabahay, multipurpose building at maging ng minibus. Ang Pag-asa ang pinakamalaking bahagi ng Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea at tinitirhan ng halos 400 katao kabilang ang mga sundalo at kawani ng gobyerno. Matatandaang matagal nang iginigiit ng Pilipinas ang soberanya sa 12 nautical mile territorial sea nito. Gayunpaman, regular na namamataan ang mga barko ng China sa paligid ng isla na minsay pumapasok pa sa teritorial na karagatan ng Pilipinas. Pero giit nga ng kasundaluhan, hindi isusuko ang ipinaglalabang karagatan. Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete.